Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Dagdag pa ng tinig ng kanyang ama, habang seryosong bumibigkas ng mga katagang tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang puso. Noong hinarap mo sina Lee Ho-sung at Sun Woo-gon, may itinago ka, kahit mula mismo sa alliance leader, hindi ba? Bahagyang iniyuko ni Siwon ang kanyang ulo, at sa malamig na tinig ay nagtanong, puno ng pagtataka. Paano mo ito nalaman, ama? Mapang-usisang tugon ng kanyang ama, na tila tumatagos sa kaluluwa. Paano hindi mapapansin ng isang ama kapag nagbago ang kanyang anak? Marahang ipinikit ng kanyang ama ang mga mata, at sa kalmadong tinig ay nagwika. Ngunit hindi ako narito upang questionin ka. Sa sandaling yun, malalim na nag-isip si Siwon, nakapako ang kanyang tingin sa ama, at sa kanyang isip ay naglalaban ang mga salita. Gusto kong sabihin kay ama ang lahat, na miss ko siya, na nagpapasalamat ako sa kanya, at na humihingi ako ng paumanhin. Muling humakbang ang kanyang ama, mabigat ngunit marahan, at nagtanong. Alam mo ba kung bakit hindi kita hinanap sa lahat ng panahong ito? Dahil sa aking kasalanan, hindi ba? Tugon ni Siwon, puno ng pangungumpisal. Agad namang sumagot ang kanyang ama, at ang tinig nito'y tila kumulog sa dibdib ni Siwon. Dahil sa akin, natigilan si Siwon, gulat na gulat, at agad na nagtanong. Anong ibig mong sabihin? Marahang umupo ang kanyang ama sa upuan ng silid, huminga ng malalim, at nagsalita. Buong buhay ko, pinagkatiwalaan ko ang alliance at sinunod ang landas ng kabalyero. Ngunit dahil sa aking katigasan ng ulo, lalo pang bumagsak ang kapalaran ng ating angkan. Nakatingin si Siwon habang siya'y marahang umupo sa kabilang upuan, at narinig ang pagpapatuloy ng kanyang ama. Kahit palagi kong nararamdaman na may utang ako sa angkan, aaminin ko, hindi ko pinagsisihan ang paninindigan ko. Hanggang ngayon nga lang, bayani ng kabalyerismo, isang biro, isa lang akong lalaking hindi man lang kayang protektahan ng maayos ang nag-iisa niyang anak. Tinawag ng kanyang ama ang pangalan ni Siwon, dahilan upang agad itong sumagot, Opo, ama, at sa tinig na puno ng bigat at pagmamahal, nagwika ang kanyang ama. Kahit magaspang ang paraan mo ng pagharap sa mga bagay, malinaw na tama ka, huwag mong baguhin ang paraan mo, sa halip, ako ang magbabago at lalakad sa landas mo, upang maging sandigan mo kapag kailangan mo, kapalit nito, may isang bagay lang akong hihilingin. Agad namang nagtanong si Siwon, ano yun? Marahang sambit ng kanyang ama, tila isang sumpa at isang panalangin. Huwag mong mawala ang diwa ng kabalyerismo, ngunit kahit tama ang ginagawa mo, masyadong makapal ang pagnanasa mo sa dugo. Kung ay lalaan mo lang ang sarili mo sa pagbitay sa mga kontrabida, darating ang araw na hindi ka na naiiba sa kanila. Nang marinig ang mga salitang yon, bahagyang natigilan si Siwon, bakas sa kanyang mga kamay ang pag-aalangan, tila nanginginig sa bigat ng kanyang pasya, bago siya marahang sumagot. Sa totoo lang, ama, hindi ko rin lubos na nauunawaan kung ano talaga ang kabalyerismo. At sa malamig na tinig, idinugtong niya, sa tingin ko, ang mga nararapat mamatay, ay dapat mamatay. Unti-unti siyang tumayo, ang kanyang anino'y humahaba sa liwanag ng lampara, at nagpatuloy. May mga kontrabidang hindi kailanman magbabago, sapagkat likas na silang masama. Ngunit agad niyang nilakipan ng pag-unawa ang tinig. Gayunpaman, nauunawaan ko ang ikinababahala mo, ama, at ang dapat kong pag-ingatan. Marahan niyang itinaas ang isang daliri sa harap ng kanyang ama, tila isang panata, habang bumibigkas ng mga kataga. Kaya minsan lang, kung hindi talaga sila karapat-dapat mamatay, bibigyan ko ang sinumang nagkamali ng isang pagkakataon. Nang marinig yun, bahagyang napapikit ang mga mata ng kanyang ama, hudyat ng kapanatagan. Mabuti, sapat na yun, saad pa nito, puno ng bigat at pagtanggap. At doon, nagwakas ang kanilang pag-uusap, habang mula sa labas ay makikita ang mapayapang gabi, tila nagbabalot ng katahimikan sa kanilang mga kaluluwa. Makalipas ang kalahating buwan, pumapailan lang ang liwanag ng araw mula sa bangkita, at isang kalisa ang marahang binabagtas ang daan. Mula sa loob, mariing wika ng isa, akala ko'y nasa gitna ito ng kawalan, ngunit tila maraming taong dumaraan at pumupunta rito, hindi ba? Agad namang sumagot ang isa pa, malamig at mariin. Ang sinabi mo ay maaaring ituring na bastos,
mag-ingat ka sa mga salita mo mula ngayon. Sinasabi ko lang ang nakikita ko, tugon ng babae na si Chang Yun, MA Sec First Class Disciple. Katabi niya si Hayang, MA Sec Second Class Disciple. Dagdag pa ni Chang Yun, nakangisi ng may paghamak. At anong ibig mong sabihin sa maaaring ituring na bastos? Paano mangangahas ang mababang tangkla na punahin ang dakilang MA Sec? Ngunit agad silang natigilan nang magsalita ang kanilang kasama. Paano kayo naging ganito kawalang galang? At doon, lumitaw si Abbas Jiumhua, ang sect leader ng MA Sect, habang mariing pinagsasabihan ang kanyang mga disipulo. Hanggang sa makarating tayo, mananatili ka sa posisyon ng pagsakay sa kabayo sa buong biyahe, gisingin ang isipan sa pamamagitan ng pisikal na pagsasanay. Nang marinig yun, halos mapaiyak si Chang Yun sa galit at hiya sa kanilang sect master. Ngunit bahagyang napasipat si Jiumhua sa gilid, at sa kanyang isip ay pabulong na nagwika. May kakaiba, hindi ba't sinabi nilang bagsak na ang Tang Clan residence? Samantala, mula sa labas, makikita ang mga tao na tila nag-aaway habang nakapila. Hoy, tigilan mo ang pagtulak, galit na sigaw ng isa. Sagot ng isa pa, puno ng inis, akala mo ba tinutulak kita dahil gusto ko? Huwag kang sumingit, dagdag ng isa pa, mariin at mabigat. Nang masaksihan ang kaguluhan, bahagyang napasinghap ang mga panauhin mula sa MA Sec. Bakit napakaraming tao? Pagtatakang tanong ni Hayang. Agad namang sumagot ang sect leader Emmy, malamig at puno ng pagdududa. Parang mas marami pa ang mga pasyente rito kaysa sa sarili nating sekta. Samantala, mula sa labas ay makikita ang dalawang tao na mariing nag-uusap, tila binabalot ng paghanga at pagkamangha. Sino ang mag-aakalang aabot sa ganitong antas ang kakayahang medikal ng batang clan head? Sinasabi nilang walang sakit na hindi niya kayang gamutin sa isang karayom lang, saad pa ng isa. Narinig ko na tumanggap siya ng mga turo mula sa isang banal na manggagamot, sagot naman ng kasama. Habang abala sila sa pag-uusap, marahang dumaan sa kanilang gilid ang mga panauhin mula sa MA Sec. Kamakailan lang naman sumikat ang escort agency nila. Orihinal na ang Sichuan Tang Clan ang pinakamahusay sa panday at medisina, wika ng isa. Ngunit biglang sumabat si Chang Yun, padabog at puno ng paghamak. Kahit ganoon, kung maghihintay ka rin lang ng ganito katagal, hindi ba't mas mabuting pumunta na lang sa MA Sec na mas mataas ang kakayahan? Walang pag-aalinlangan ang sagot ng lalaki, ang lugar na yun ay para lang sa mayayaman, ni hindi man lang maayos na madiagnose roon ang karaniwang tao. Dagdag pa ng isa pang lalaki, bukod doon, maliban na lang kung gusto talaga nating makakita ng banal na manggagamot, mas mainam ang batang clan head. Napasinghap ang lalaki, mariing nagsabi, ilang araw lang ang nakalipas, ganap niyang pinagaling ang isang pasyenteng isinukuna ng MA Sec. Napakunot ang noo ni Chang Yun, puno ng pagkainis, at sumagot. Ito'y katawa-tawa, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, agad siyang kinausap sa isip ng sect leader. Tumigil ka na, bantayan ang dila mo, nang atwiran si Chang Yun. Nilalapastangan nila ang MA Sect, sumagot ang sect master, mariin at mabigat. Nakalimutan mo na ba ang babala ng iyong grandmaster? Bumalik ang eksena sa alaala, ang divine healer, mariing nag-uutos. Pupunta kayo sa Tang Clan upang humingi ng tawad sa ngalan ng Miriam Alliance. Ang lehitimong tagapagmana ng Tang Clan ay may mga bagay na karapat-dapat pag-aralan, kaya umasta kayo ng may wastong galang, sinasabi ko ito bilang babala, huwag kayong magdulot ng gulo, kahit ikaw pa ang sect leader, personal kitang parurusahan kung gagawin mo yun. Balik sa kasalukuyan, mariing sinabi ni Hayang. Master, ipaalam ko ang ating pagbisita para ma-escort kayo papasok. Hindi na kailangan, hindi ba't posible na ang matututuhan natin sa Tang Clan ay ang kanilang medisina? Kalmadong sagot ni Jiumhua. Dagdag pa nito habang kalmado silang naglalakad papasok ng bakuran. Tingnan na rin natin kung totoong ang lagpas sa MA Sec. Samantala, isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw. Susunod na pasyente, pumasok ka na, makikita ang mabilis na paglabas-masok ng mga pasyente, natigilan ng sect master, sabay sipat sa direksyon ng mga pasyente. Ganito siya kabilis magtapos ng konsultasyon, bulong niya sa kanyang isip. Mariing kinausap sa isip ni Hayang si Jiumhua. Master, ang mga pasyente, ngunit agad siyang tinugon ni Jiumhua. Oh, ito ay napakabilis, napasinghap si Hayang,
kasabay ng matalim na pagtitig, at pabulong na nagwika. Malamang pinapamanhid lang nila ang sakit at pinapanggap na gumaling na, ito ay panlilin lang. Bigla silang natigilan ng isang nilalang ang malumanay na nagsabi, "Paumanhin po," at doon, humarap sa kanila si Sul, isang babae na may matamis na ngiti, nagtanong. "Matagal kayong naghintay, hindi ba? Halika, sumunod ka sa akin." Agad na inilalaya ni Sul ang tatlong panauhin mula sa MA sect. Sa isip ni Hayang, mariing nagwika, ang ganitong gawain ay mahigpit na kinokondena ng mga tunay na manggagamot, dahil nawawala sa mga pasyente hindi lang ang pera kundi pati ang mahalagang oras ng paggaling, hindi ko ito mapapatawad. Di nagtagal, nakapasok na sila sa labas ng silid ng manggagamot, bahagyang yumuko si Sul sa harap ng mga panauhin mula sa MA sect, at nagwika. "Kung maghihintay kayo rito, aasikasuhin namin kayo kaagad." "Salamat," sabay-sabay na sagot ng tatlo. Matapos ang sandaling yon, bahagyang sinipat ni Jiumhua ang pinto ng silid, puno ng mapang-usisang ekspresyon. Agad niya itong nilapitan, marahang sumilip, at doon nasalayan ang ating bida na si Siwon, nakaupo, nakapokus, at abala sa pakikipag-usap sa isang pasyente. Pabulong na wika ni Hayang, puno ng pagtataka. Tila hindi sila gaanong nagbabantay, dagdag naman ni Changyong, padabog at may halong paghamak. "Mukha siyang nakakainis na lalaki," sagot ni Hayang, habang kinakausap ang kanyang mga kasama sa pamamagitan ng isip. "Hindi mawala sa isip ko ang hinala ng panlilinlang, sa sandaling makakuha ako ng ebidensya, kikilos ako." Samantala, mula sa loob ng silid, makikita ang isang ina kasama ang kanyang anak, mariing nakikiusap kay Siwon. "Batang clanhead, tulungan mo po ang aking anak." Sabat ng batang babae, mahina ngunit puno ng tapang. "Nanay, huwag kang umiyak," agad namang sumagot si Siwon, kalmado at tiyak. "Huwag kang mag-alala, sigurado akong magagamot ko ang iyong anak." Pagkatapos, marahan niyang tinanong ang bata, "Sige, ano ang nararamdaman mo?" Sinabi ng ibang manggagamot, na hindi na raw ako muling makakalakad, sagot ng batang babae, puno ng pangamba. Agad hinawakan ni Siwon ang paa ng bata, sinuri ito, at nagtanong. May pagkakataon bang bigla niyang itinapon ang katawan niya upang umiwas sa isang bagay? Napabulong ang ina, puno ng pagtataka, paano niya nalaman yon? Mariing inilahad ng ina ang pangyayari, 3 buwan na ang nakalipas, gamulong siya palayo upang umiwas sa karwahe, pero hindi na natapos ang kanyang salita, sapagkat agad nang napagtanto ni Siwon ang sakit ng bata. "Alam ko na," mariin niyang wika, "ang kondisyong ito ay tinatawag na jokhaso, nasira ang mga ugat malapit sa buto ng binti, kaya naparalisa ang mga kalamnan." Mula sa panig ng mga panauhin ng MA sect, inis na bulong ni Changyong. Nakakagalit ito, paano niya agad na-diagnose? Ngunit iba ang naging reaksyon ng sect leader at ni Hayang, puno ng pagkagulat at paghanga. "Kahit ako, hindi ko yun mapapansin sa isang tingin," pabulong na sambit ng sect leader. Dagdag ni Hayang, mariin at puno ng paghanga, "Perpekto, walang kapintasan ang diagnosis." Napakunot ang noo ni Changyong, hindi makapaniwala sa reaksyon ng dalawa, at tinawag ang kanilang mga pangalan, puno ng pagkainis. Samantala, mula sa loob, tila nabuhayan ng pag-asa ang ina nang marinig ang sinabi ni Siwon. "Kaya mo ba talaga itong gamutin, batang clanhead?" mariing tanong niya, puno ng pag-asa at pangamba. Bago sumagot, kalmadong itinaas ni Siwon ang isang itim na karayom, nag-channel siya ng enerhiya sa dulo nito, at sa mababang tinig ay nagwika. "Gagawin ko ito ngayon din." Samantala, napasinghap si Changyong nang makita si Siwon na naglabas ng isang itim na karayom, habang mariing binigkas ang mga katagang. Napakatuso, kasing itim ng puso niya ang karayom na yon. Sa panig naman ni Jiumhua at Hayang, nanlaki ang kanilang mga mata sa matinding pagkagulat sa nasaksihan. Paano niya nakakayanan ang ganoong inner energy gamit ang napakanipis na karayom? Saad ng sect leader ng MA sect na si Jiumhua. Dagdag pa niya, habang pawisan ang mukha at nanginginig ang tinig. "Mas mahusay pa ito kaysa sa silver hair thin needle na binayaran ko ng malaking halaga sa White Knight Forge. Sa katunayan, isa itong karayom na karapat-dapat tawaging banal na artifact." Samantala, tila nadismaya si Changyong nang hindi siya pinansin ng kanyang mga kasama. "Kakaiba ito, hindi ba nila naririnig ang aking frequency whispering technique?" bulong niya sa sarili, puno ng pagkainis. Di nagtagal,
Makikitang masiglang napatayo ang batang babae, hudyat ng kanyang paggaling, bakas sa kanyang mukha ang kasiyahan, habang masiglang sumigaw. Wow, nagagalaw ko na talaga ang binti ko, Diyos ko, salamat sa Panginoon, maraming salamat, batang clanhead, masayang sambit ng ina, habang hindi mapigilan ang pagluha ng tuwa. Samantala, nanlaki ang mga mata ni Jiumhua sa nasaksihan. Hindi lang pansamantala ang paggaling, malinis niyang pinagdugtong muli ang mga ugat at meridian, wika niya, puno ng paghanga. Dagdag pa nito, habang nakikita ang kalmadong ekspresyon ni Siwon, nakapikit ang mga mata na tila nagmumuni. Isang henyo siya, wala nang ibang salitang makapaglalarawan sa kanya kundi isang pambihira at walang kapantay na henyo. Ngunit bigla siyang natigilan, tila may naalala, at pabulong na sinabi sa sarili. Sandali lang, kung ganoon, ang ginagawa natin dito ay. At doon sumilay sa kanyang isipan ang paalala ng Divine Healer, ang kanilang Grand Elder. Kontrolin mo ang maiksi mong pasensya, naiintindihan mo ba? Napakagat siya ng ngipin, mariing nagwika, sa paningin ng iba, para na tayong palihim na sumisilip sa kayamanan ng Tang Clan. Sa sandaling yun, makikita ang mag-ina na nakatayo na upang umalis. Babalik ako, manggagamot, masiglang wika ng batang babae. Huwag na, ngayong magaling ka na, huwag mo nang ipakita ang mukha mo rito ulit, kalmadong sagot ng ating bida, nakangiti. Ngunit hindi nagpigilan ng bata, ngumiti ng matamis at nagwika, pero gusto kitang makita ulit, nang marinig yun, masayang tumugon si Siwon, sige, bumalik ka na lang kapag naghanap ka ng matatamis, at ako ang magbibigay sa'yo ng candy. Makaraan ng ilang kisap mata, makikita ang mag-ina na ngayoy palabas na ng silid, dumaan sila sa harapan ng tatlong panauhin mula sa MA sect, na bakas sa mga mukha ang pagtataka at pagkamangha. Sa sandaling yun, bahagyang samaipat ang mata ng sect leader sa mga ina, bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala at bigat ng konsensya, pabulong niyang wika sa kanyang mga disipulo. Ano na ang gagawin natin, ito ang karma ng sarili kong mga gawa. Nakakuyom ang kanyang kamao, at mula sa loob ng silid ay sumiklab ang isang matalim na liwanag, mariin niyang binigkas. Ang tamang gawin ay magsabi ng totoo at humingi ng kapatawaran. Bigla, isang mabilis na pag-atake ang dumiretso sa sect leader, dahilan upang mapailag siya, bakas sa kanyang mukha ang matinding gulat at pagtataka. Tumama ang ataking yun sa pader, nagdulot ng malakas na pagsabog. Ano, gulat ba? Sambit ni Chang Yon, habang nakapako ang kanyang mga mata sa pinagmulan ng atake. At doon, naisalayan ang kamay ng isang nilalang na mahigpit na nakahawak sa pinto. Mariin ang tinig nito, puno ng banta. Pinagbigyan ko kayong tatlo dahil may ginagamot akong pasyente. Pero magbabayad kayo sa lihim na pagsilip sa sining ng aking angkan. At doon, lumitaw si Siwon, mga mata nitong matalim, nagliliwanag sa pulang kulay ng galit. Mariin niyang wika, puno ng paghamak at puot, huwag ninyong isipin na makakaalis kayo rito ng buhay.